Ang makulay na paglalakbay ni Art. Kwentong isinulat ng mga estudyante ng DevCom 144 T2L bilang bahagi ng kanilang proyekto sa nasabing kurso. Akademikong taon ng 2025 hanggang 2026. Ito si Art. Mahilig siya sa mga makukulay at masasayang bagay. Katulad na lamang ng mga batik ni Bantay at mga santal na kanyang pinagtatagpi-tagpi mula sa hardin ni nanay. Art, bumili ka nga ng kalabasa kina Aling Turing dun sa palengke. Sasahugan ko lang itong prito para mas luminaw pa ang mata mo. Kumakain naman si Art ng gulay. Ngunit hindi niya ito paborito sapagkat para sa kanya ang kulay nito ay napakatamlay. Sa'yo na rin ang sukle, ipangbili mo ng merienda. Habol ng nanay niya. Salamat po, Nay! Sagot niya ng masaya. Yippee! Simulan ng makulay na paglalakbay! Sa kanyang paglalakbay, nabibigyang pansin lagi ni Art ang mga makukulay na bagay. Nang makarating si Art kina Aling Turing, nakita niya agad ang mga gulay na nakahanay. Tiningnan niya ito ng walang gana. Hindi niya alam alin ang kalabasa. Kalabasa? Ano kayang itsura at kulay nun? Katulad kaya siya ng mga napapanood kong makukulay na cartoon? Alin kaya dito ang maganda para sa kalusugan ng aking mga mata? Art! Ako! May munting tinig na tumawag. Art, hindi! Ako ang hinahanap mo. Singit ng isa pa. Sino yon? Lingon siya ng lingon. At nagulat si Art sa kanyang nakita. Ang mga gulay ay nagkaroon ng kulay at buhay. Hi Art, ako si Carrot. Nabibilang ako sa Glow Foods at maaaring ako ang hinahanap mo sapagkat mayaman ako sa beta-carotene at vitamin A na pampalinaw ng mata mo. At ako naman si Kalabasa. Parte rin ako ng Glow Foods katulad niya. May beta-carotene at vitamin A din akong dala na siguradong maganda para sa iyong mata. Ngunit imbes na matakot, tila ba mas naging kaaya-aya itong tingnan sa kanyang mga mata. Ah, ikaw si Kalabasa. Dahil ang mga kulay nila ay mas sumigla at masaya silang nakatawa. Inabot niya kay Aling Turing ang bayad at nagsimula na ulit siyang maglakad. Sa pagbabaybay niya ng daan, unti-unting bumibigat ang kanyang katawan. Paningin niya ay parang lumalabo. Pakiramdam niya, siya ay hinahapo. Ano kayang nangyayari kay Art? Naku, ang init. Saan kaya ako pwedeng magpahinga saglit? Narinig ito ni Kalabasa at sinagot niya ito ng may pag-unawa. Hala, Art! Uminom ka muna ng kahit anong inumin. Baka mahilo ka kung yan ay iyong titiisin. Dapat nga ay nakakawalong baso ka ng tubig. Importante kasi ang hydration para patuloy na gumana ang iyong imagination. Dali-daling bumili si Art ng malamig na inumin, pampawi ng init at pagod, at katerno pa ng kanyang meriendang kakainin. Pagkatapos niya bumili sa tindahan ng prutas at candy, siya ay pumili. Saglit siyang nagpahinga at naisip niyang dito na lang magmerienda. Sa kaliwa niya ay tindahan ng prutas. Nakahanay ang orange, saging, mangga at ubas. Sa kanan na may estante ng candy na kulay pula, kahel, luntian at iba pa. Napatingin siya sa kanyang sukli na barya. Kakasya kaya ito pangbili ng merienda? Nang may narinig siyang tinig. Hi Art, ako si Mangga. Minsan maasim, minsan ay matamis. Minsan ay berde,
Minsan ay kakulay naman ng mais. Ako naman si Ubas. Magkakakumpol kami na bilog, kulay lila, at punong-puno ng bitamina. Ako si Orange, mayaman sa vitamin C na pampalakas ng katawan lagi. Maasim ang lasa, pero ako'y tiyak na masustansya. Ako si Saging. Nagbibigay potassium, kaya lakas ng katawan sa akin ay galing. Pero sumabat naman ang mga candy. Huwag mo silang pakinggan, Art. Mas matatamis kami kaysa sa mga prutas. Kami ang mga kending walang kupas. Tama. Tignan mo kami. Mas matitingkad ng aming kulay kumpara sa kanila ay sobrang tamlay. Oo nga, iba't iba pa ang aming hugis at kulay. Tamang-tama sa iyong paglalakbay. Kaliwa kanan ang kanyang tingin. Ano kaya ang kanyang pipiliin? Ngunit gaya ng dati niyang nakagawian, lumapit si Art sa tindera at bumili. Ate, pabili po ng candy. Hala, si Art pala, candy ang laging binibili. Paborito niya ito, kaya't bago umuwi, ubos na palagi. Pagkadating ni Art sa bahay, ay ibinigay na niya sa kanyang ina ang kalabasang pinabibili nito. Pinanood ni Art ang kanyang ina na magluto at tila ba mahika ang kanyang nakita. Ang kalabasa ay naging ulam na masarap at masustansya. Ilang oras pagkatapos mananghalian, may sakit siyang naramdaman. Mama, ang sakit po ng ngipin ko. Ilang araw ang lumipas, si Art ay inutusan ulit ng kanyang ina. Muli niyang nadaanan ang tindahan ng prutas at sari-sari store na paborito niya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina at dentista. Wala namang masama sa pagkain ng candy, pero makasasama ito kapag ikay masyadong nawili. Wika ng dentista. Kung gusto mong magmeryenda, maganda akong prutas. Masustansya na, matamis pa. Sabi ng kanyang ina. Ano kaya ang pipiliin ni Art? At doon nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa pagsabay sa paglalakbay ni Art at naway katulad niya sa pamamagitan ng gulay ay maging makulay lalo ang iyong buhay. Sa uulitin, paalam!